Hindi nga katulad mga idol nitong trade deadline last February, mukhang mas desidido ang Milwaukee Bucks sa pag-trade sa kanilang star player na si Giannis Antetokounmpo. Mas magfo-focus nga ang kanilang team sa pag-rebuild. Ito ang mismong rason bakit mas madami ngayon ang mga kupunan na susubukang kunin si Giannis sa isang trade katulad ng Miami, Boston Celtics at ang Minnesota Timberwolves. Pero bagamat walang balak ang Bucks na ipamigay si Antetokounmpo, hindi rin naman ito magiging madali dahil sa laki ng hinihing kapalit dito ng Milwaukee Bucks. Sa sobrang laki ng kontrata ni Giannis at ng kanyang trade value, gusto nga ng Milwaukee makakuha sila ng at least 10 draft pick. Kasama na dyan ang first round pick, second round pick at pick swap. Bukod dyan, hihingi rin naman sila dito ng ilan sa mga magagaling na batang player bilang kapalit nito bilang franchise player. Kaya hindi talaga basta-basta ang kakayanin ng isang team na kunin si Giannis nang hindi sila dumadaan sa napakahabang usapan at gumawa ng blockbuster 3 to 4 team trade. Sa kabilang banda, kahit man kasalukuyang nakikipagnegosasyon na ang kampo ni LeBron James at ng front office ng Lakers tungkol sa kanyang bagong kontrata, wala pa rin naman ngang kasiguraduhan kung mananatili siya sa kanilang team ngayong off-season. May posibilidad pa ring umalis siya sa Lakers at lumipat ng ibang koponan kapag hindi sila nagkasundo sa kanilang gagawing desisyon. Kaya may ilang teams ang susubukan nga po ngayong kausapin at agawin si LeBron mula sa Lakers. Isa na dito ang napabalitang San Antonio Spurs na sobrang nangangailangan ngayon ng isang veteran superstar na aalalay sa kanilang batang lineup at lalo ang batang sentro na si Victor Wembanyama. Si LeBron nga daw ang pinakasolusyon ngayon na problema ng Spurs sa kanilang lineup. Sa naging performance nga pa lang nila sa finals, malinaw kailangan nila ng isang player na maaasahan sa decision making sa mga crucial minutes. Kailangan rin naman nila ng isang legit na scorer. At katulad nga ni LeBron James na tutulong kay Wembanyama kapag nahihirapan nga ito sa kanilang opensa at may mataas na IQ sa decision making lalo sa mga di kitang laro kagaya ng NBA Finals, hindi kagaya sa ginawa ni De'Aaron Fox. Samantala, sa mga hindi dyan nakakaalam, pagkatapos ngang magkampiyon ni Jordan Clarkson sa New York Knicks, magiging isa na nga itong ganap na free agent sa pagpatak ng off-season kasunod ng pagtatapos ng kanyang pinirmahang 1-year contract. Ibig sabihin, available na nga ito sa free agency at malaki ang posibilidad na umalis siya sa Knicks at lumipat ng ibang koponan na makakakuha ng mas malaking oportunidad na syempre mas malaking playing time. Base sa balita, matapos nga pong matulungan niya ang Knicks na magkampiyon, tumaas nga bigla ang kanyang value sa market. Hindi katulad ng nagdaang taon hanggang minimum contract na lang naman ang kanyang kayang kunin. Maaari nga itong kumuha ng mas mataas na umaabot pa hanggang sa mid-level contract. Though, hindi masyadong nagamit si Clarkson sa NBA Finals, napatunayan rin naman ito na isa siyang reliable na scorer off the bench na mapapakinabangan ng isang lehitimong contender next season.